Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, halatado na po ang administrasyong ito. Lalong-lalo na yung mga kongresista sa likod po ng napaka-maanumalyang flood control projects. Ayan, so napanood na po natin sa ilan sa mga interview ng ilan sa mga cabinet officials po ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ayan, alam niyo na po kung sino yun. Ang sabi po niya, ang nawawala sa flood control o sa DPWH fund o budget po ng DPWH ay talaga namang hindi biro. Sabi po ng isang kongresista, 300 billion pesos daw ang nawawala mula sa pondo ng bayan noong 2023. Noong 2024, naging 400 billion pesos naman po ang nawala. At nitong 2025, 400 billion ang nawawala. Okay? So, yan po mga kaibigan, ang problema ng administrasyong ito na hindi nila kayang malusutan at hindi nila kayang gawan ng paraan upang ma-connect at maibigay ang sisi, mailipat ang sisi sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ayan, so alam naman po natin na ang problema sa flood control project ay hindi po proyekto ni Pangulong Duterte. Ito po ay proyekto ni Marcos Jr. At ito po yung tinitignan ng maraming Pilipino sa ngayon. Paano kaya ito malulusutan ni Pangulong Marcos Jr.? Ayan, very ano po ito, no? Very ano po itong bagay na ito, no? Questionable. Ano? At hindi na nila kayang gawa ng paraan. Ano po yung gagawin nila dito? Okay. So, there you go. No? Itong si Terry Ridon, itong si Congressman Terry Ridon, ayan, alam nyo ba na na-obvious na? Oo, na-obvious na. Bakit siya na-obvious? Kasi sabi niya, una, 'di ba? Hindi niya nakikita yung kahalagahan ng Dolomite Beach. Pangalawa, sayang daw yung pera at paiimbestigahan niya ang Dolomite Beach. At ito po yung pinakanghuli. Sana daw ang pondo na ginamit sa Dolomite Beach ay ginamit na lamang daw sa flood control projects. Agree ba kayo dyan, mga kaibigan? Naiintindihan nyo ba? Nakukuha nyo ba yung nais niya ritong ipahiwatig? No? Para niya pong sinabi na sayang talaga, oo. Kung yung 389 billion na ito, million, no? Kung itong 389 million na ito na ginamit sa Dolomite Beach ay ginamit na lang sana sa flood control project. Sana malakas yung connection ng problema ng flood control na ito sa dating administrasyon. Ayan. So, yun po yung ibig niyang ipahiwatig dito. Kaso hindi nga ganun. Kasi nga, yung pondo na 389 million pesos ay maayos pong ginawa, maayos pong naisakatuparan ang pagpapaganda ng dagat. Pagpapaganda po ng Dolomite Beach na dati ay pinamumunuan, pinamumugaran ng kung ano-anong bakterya dyan. Siyempre, sandamakmak na basura. Tapos ngayon, sandamakmak na mga Pilipino ang makikita dyan sa Rojas Boulevard upang pagmasdan ang pagsikat ng araw, paglubog ng araw. Dahil talaga namang naging tourist attraction na po siya. Kasi naman, sino naman ang bibisita kung sandamakmak na basura yung nakatiwangwang dyan? No? Kaya nga po, masasabi natin na gumastos man ang administrasyon ni Duterte ng halagang 389 million pesos to clean the Manila Bay at naging Dolomite na po. Napalinis na po yung tubig at syempre sunod-sunod na po yan
mabubuhay na po yung mga isda na matatagpuan dyan talaga. Dahil malinis na po yung tubig. Hindi lamang po kasi dolomite beach yung inilagay po dyan o dolomite sand yung inilagay dyan. Meron po dyan makina na kung saan ay nililinis po, no, ang tubig. Pinapaganda po ang quality ng tubig. Ibinabalik sa dati nitong status, kumbaga. Okay? So, eto na nga po. Wala po silang makitang any trace or connections or linking between the flood control projects of the Duterte administration and the Marcos administration. Talaga pong garapal at talaga namang walang pakundangan sa paglustay sa kaban ng bayan ang administrasyong ito ni Pangulong Marcos Jr. Kaya hirap na hirap po ang mga kongresista na gumawa ng paraan na ang mga bagay na ito ay i-connect sa dating Pangulo. Wala po silang magawa. Dahil talaga pong malinis, maayos, tapat ang pamumuno, no, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya patuloy po siyang ginagabayan at patuloy pong nakatingin sa kanya ang milyong-milyong Pilipino here and abroad. Totoo po yan. Hindi po siya perfect. Sinabi po niya sa kahit anong zona po that hindi po siya perfecto pero maayos na pamumuno, magandang legasiya ang kanyang iiwan para sa bayan at para sa mga susunod na henerasyon, na kung saan ay binali, sinira ni Pangulong Marcos Jr. Ang legacy project ng Marcos administration ay ito rin po yung legacy project na talaga namang sisira sa kanya dahil sa pagkagahaman sa salapi. Eto na po ang flood control projects na hindi na po niya, hoy, ano gagawin mo? Na hindi na niya magawan ng paraan. Okay? So, yun guys, mga kaibigan. Kung nais po ninyong magkaroon ng ganitong analysis, huwag kalilimutang mag-subscribe at ibahagi po ang video na ito. Maraming salamat.